Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang The Wrecking Crew. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang private detective na nagngangalang Walter habang nasa gitna ng kasiyahan sa Chinatown. Sa mga sandaling iyon, napansin niya na may taong sumusunod sa kanya. Nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis at inihulog ang isang package sa loob ng mailbox bago umalis. Sa kasamaang palad, pagdating niya sa kalsada, nabangga siya ng isang van. Naiwan si Walter na duguan sa lupa habang mabilis na tumakas ang van. Samantala sa Hawaii, makikilala si Navy Commander James at ang kanyang grupo habang tinitrain ng mga ito sa isang pool. Sa mga sandaling iyon, wala ni isa sa kanyang mga trainee ang makatagal sa ilalim ng tubig na kasing tagal niya. Kaya pag-ahon niya, pinagalitan niya ang mga ito. Naputol ang kanyang ginagawa nang ipaalam ng isang sundalo na may mahalagang tawag para sa kanya mula sa pulisya. Makalipas ang ilang sandali, makikita na nasa morgue na si James at tinitingnan ang bangkay ng kanyang ama. Sinabi sa kanya na namatay ang kanyang amang si Walter dahil sa hit and run, ngunit hindi makikitaan ng anumang emosyon ang mukha ni James. Pagkatapos, umuwi si James at nagsimulang maghanda ng hapunan para sa kanyang pamilya. Nang tanungin siya ng kanyang asawang si Leila tungkol sa naging araw niya, ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang training at kaswal na binanggit na namatay si Walter. Tinawag pa niya ito sa pangalan sa halip na tawaging tatay. Sinabi ni Leila na dapat itong ipaalam sa kanyang kapatid, ngunit ipinaalala ni James na matagal na silang hindi nag-uusap nito at hindi rin sinasagot ng kanyang kapatid ang kanyang mga tawag. Samantala sa Oklahoma, makikilala ang stepbrother ni James na nagngangalang Johnny. Nang mga oras na iyon, papunta ito sa kanyang kasintahan na si Valentina na nag-iimpake ng kanyang mga gamit dahil gusto nitong layasan siya. Nang araw na iyon, kaarawan pala ni Valentina. Ngunit nakalimutan ito ni Johnny na siyang ikinagalit ng babae. Palabiro si Johnny at hindi ito seryoso sa mga bagay-bagay. Dahil dito, napuno na si Valentina at tuluyan ng sumuko. Humingi ng tawad si Johnny at nangako magbabago na. Hinalikan ito ni Valentina, ngunit bigla siyang sinampal at sabay na lumayas. Malungkot na inubos ni Johnny ang mga sumunod na oras sa pag-inom ng alak upang makalimot. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Leila na nagbalita sa pagkamatay ni Walter at sinabing bukas na ang libing nito. Wala namang balak si Johnny na tumalo. Sa halip, nagtungo siya sa banyo habang kinukwento ang tungkol sa trabaho niya sa pulisya. Ilang sandali pa, biglang may dalawang lalaki ang lumitaw sa kanyang likod at tinutukan siya ng kutsilyo sa leeg. Nang lumingon si Johnny, aksidenteng naihihan ang sapatos ng mga ito. Hinahanap ng mga lalaki ang package na ipinadala ni Walter, ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ng mga ito at ipinaliwanag na hindi niya na nakita si Walter mula pa noong bata pa siya. Ipinakita ng mga lalaki ang kanilang mga tattoo bilang patunay na kabilang sila sa Yakuza at nagbantang papatayin siya kapag hindi nila nakuha ang package. Nagpanggap naman si Johnny na nagmamakaawa para sa kanyang buhay pero bigla niyang inatake ang mga ito. Inihagis niya ang mga lalaki sa loob ng kanyang banyo at nasira ang maraming gamit kabilang na ang pinto. Ang pangatlong lalaki ay pumasok at nagpaputok ng baril kaya napilitan si Johnny na magtago. Nagising ang isa sa unang umatake kaya inihagis siya ni Johnny sa pinto at itinulak iyon upang maipitin ang bumaril. Sa kanya ito sinuntok sa kabilang panig. Pagkatapos, ginamit ni Johnny ang mga kasangkapan bilang sandata at sandaling huminto pa para uminom ng Red Horse. Nagpatuloy ang laban at napabagsak niya ang dalawang lalaki. Samantala, nakita ng isa sa mga kalaban ang abo ng kanyang ina at binasag ito. Dahil sa labis na galit ni Johnny, binugbog niya ito ng husto. Pagkatapos, ginamit niya ang pangkayod ng keso upang burahin ang tattoo ng lalaki. Tapos, inuntog niya ang ulo nito sa mesa at sinuntok mula sa likod hanggang sa matanggal ang mga ngipin nito. Sa parehong mesa, nakita niya ang sulat na mula kay Valentina.
Ilang sandali pa, mabilis na bumalik ang isa sa mga kriminal para umatake muli at muntik ng masakal si Johnny, pero naihagis niya ang lalaki sa mga basag na salamin at napatay ito. Pagkatapos, pinulot ni Johnny ang lumang larawan ng kanyang ina na kasama siya. Nakita niyang nakatago sa likod nito si Walter at pabulong niyang ininsulto ito. Kinabukasan sa libing, napansin ni James na dumalo ang ilang mga yakuza at ang mga sindikato. Nagulat din siya sa pagdating ni Johnny. Tulad ng dati, agad silang nag-away at nag-insultuhan, kaya napilitan ng pari na pagalitan sila. Matapos ang sermon ng pari, dinala sa dagat ang abo ni Walter sakay ng bangka. Hindi nagtagal, nalaman ni Johnny na nakatira pa rin si James sa kanilang dating bahay noong bata pa sila. Malalaman na niloko ni Walter ang ina ni James at nagkaanak ito sa kanyang kabit at ang bata ay walang iba kundi si Johnny. Tinanggap pa rin ng ina ni James si Johnny sa kanilang bahay, ngunit hindi siya gusto ni James dahil winasak ng pagtataksil ang kanyang pamilya. Habang nanananghalian, kasama nila sa hapagkainan si Gobernador Peter dahil nagtatrabaho dito ang half-sister ni Johnny na si Haunani. Sinabi ni Johnny na hindi siya pumunta para sa kanyang kapatid kundi upang hanapin ang pumatay kay Walter. Iginit naman ni James na aksidente ang pagkamatay ng kanyang ama. Ikinuwento naman ni Johnny kay James ang tungkol sa pag-atake sa kanya noong nakaraang gabi. Nauwi naman sa pagtatalo ang magkapatid at inakusahan ni James si Johnny na nagdadala ng gulo saan man ito magpunta. Pinaalala naman ni Johnny na hindi rin siya tinulungan ni James noong pinatay ang kanyang ina. Saglit namang natigilan si James. Pagkatapos ay hiniling na mag-usap sila ng pribado. Sa dalampasigan, muling nagtalo ang magkapatid. Tumanggi si James na maniwala na hindi aksidente ang pagkamatay ni Walter, kaya nagalit si Johnny at saka umalis. Sa isang bar, nakasalubong ni Johnny ang dati niyang kaibigan na si Alikay, nakabilang sa syndicate gang. Nais siyang makita ng boss nito na si Mr. K, ngunit hindi interesado si Johnny. Pagkatapos ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at nawalan ng malay. Huli na nang mapagtanto niya na nilagyan ni Alikay ng pampatulog ang kanyang inumin. Ilang sandali pa, nagising si Johnny sa isang silid kasama si Mr. K na nagsabi na marami na siyang tauhan ang nasaktan ni Johnny noon. Sumagot si Johnny na ginawa niya lamang iyon dahil pinatay ng sindikato ang kanyang ina. Pinapalaya siya ni Mr. K sa Hawaii, ngunit tumanggi siya, kaya't tinapa siya nito ng kanyang mga tauhan sa mesa at inukit ang inisyal nito sa leeg ni Johnny. Bilang pabala, binigyan siya nito ng 7 araw para umalis, kung hindi ay papatayin siya nito. Samantala, pinuntahan ni James si Detective Renard at humingi ng report tungkol sa update ng kaso ni Walter. Sinabi ni Renard na mahihirapan silang makakuha ng impormasyon dahil nangyari ang aksidente sa lugar na ayaw makipag-usap ng mga tao sa pulis at sira rin ang nag-iisang kamerang naroon. Sigurado ang mga pulis na isang aksidente na hit and run ang nangyari kaya wala nang nag-iimbestiga. Kinuha naman ni James ang mga gamit ni Walter sa istasyon, isang kutsilyo at isang wallet na may ticket na may kakaibang listahan ng mga salita. Kasabay nito, pumasok naman si Johnny sa bahay ni Walter upang mag-imbestiga. Nakakita siya ng baril sa mesa at kinuha niya ito. Biglang naramdaman niya na mayroong papasok sa apartment kaya nagtago si Johnny sa kabilang silid. Makikilala ang lalaki na si Pika at nagsimula itong maghalughog ng mga papeles sa mesa at tila hinahanap ang baril. Sinubukan naman siyang hulihin ni Johnny pero binato siya ni Pika ng plato at tumakas. Tumalon ito sa mga bubong at sasakyan para makababa. Pagkatapos ay inonsulto niya si Johnny at saka tumakbo ng mabilis. Ngunit pagdating niya sa pangunahing kalsada, inabangan siya ni Johnny at binigyan ng isang malakas na sipa. Dinala ni Johnny si Pika sa isang bar at humingi ng paliwanag. Sinabi nito na nagtatrabaho siya para kay Walter na itinuring niya na rin na parang isang ama. Sinabi nito na maraming kaaway si Walter at ang huli nitong trabaho ay sa isang catering company. Nagpanggap siyang waiter doon pero hindi niya alam kung bakit ibinigay ni Walter ang ganong klase ng trabaho sa kanya.
Sinabi naman ni Johnny na magtatrabaho na si Pika para sa kanya at masakit niyang inayos ang nabaling ilong nito. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Samantala, pumunta si James sa pinangyarihan ng krimen at sinuri ang bakas ng gulong sa kalsada. Napansin niya ang kamera sa isang adult shop kaya pumasok siya at sinubukan niyang mag-alok ng pera para makita ang CCTV footage. Nang tumanggi ang may-ari, inatake ni James ang clerk at pinunit ang hikaw nito sa kanyang dibdib. Di nagtagal, bumalik sina Johnny at Pika sa bahay ni Walter at nakakita siya ng surfboard. Sinabi naman ni Pika na hindi nagsusurf si Walter at napansin naman ni Johnny na may mali sa pagkakakabit ng isang bahagi nito. Nang hilain niya iyon, may nahulog na mga blueprint mula sa nakatagong compartment. Tinawagan naman ni Johnny si Haunani at sinabi na may government seal ni Peter ang mga lihim na blueprint kaya nangako siya na susuriin ito sa database. Nang tangkain ni Pika na umalis, bigla naman siyang tinamaan ng pinto nang pasukin ni James ang apartment habang nakatutok ang baril. Bumunot din ng baril si Johnny, ngunit nang mapagtanto nila na pareho silang nag-iimbestiga, ibinaba nila ang mga armas. Ipinakita ni James ang flash drive na may CCTV footage. Nang panoorin nila ito, napansin nila na walang plaka ang van at hindi man lang umiwas ang driver. Kaya inisip ni Johnny na sinadya iyon pero gusto pa rin ni James ng mas matibay na ebidensya. Kaya pinapunta ni Johnny si Pika sa catering company upang maghanap ng impormasyon tungkol sa huling trabaho ni Walter. Pagkatapos, umalis ang magkapatid sakay ng kotse. Habang nag-aaway ang dalawa sa biyahe, hindi nila napansin ang sasakyan sa kanto at nabangga sila. Patuloy silang itinulak ng malaking sasakyan sa kalsada na nagdulot ng banggaan ng iba pang mga sasakyan. Pagkatapos, nagpaputok ng baril ang mga lalaking sakay nito kaya pinabilisan ni Johnny ang pagdadrive ni James ng kotse. Ngunit aksidente nilang nabangga ang mga mesa ng restaurant. Naipit sila ng dalawang sasakyan kaya hindi sila makaalis. Sinubukan naman ni Johnny na barilin ang kotse ng kalaban, ngunit bulletproof ang mga bintana nito. Mabuti na lang at nabaril ni James sa ulo ang isa sa mga umaatake. Sinubukan niya pang barilin ng iba pero naubusan na siya ng bala. Pagkatapos, binaril ni Johnny ang pinto at tumalon palabas ng kotse. Tumakbo siya sa kalsada habang pinapaputukan ang mga humahabol sa kanya at nagkagulo ang mga tao sa paligid. Nakahanap si James ng bala bago lumabas sa bintana ng kotse at tumalon sa sasakyan ng kalaban. Ngunit hindi tumatagos ang bala sa windshield nito. Binaril naman ni Johnny ang makina ng kalaban kaya sumabog ang sasakyan at bumangga. Bumagsak naman si James sa kalsada. Pagdating sa istasyon ng pulisya, nagalit si Renard sa magkapatid dahil sa kaguluhang idinulot nila at sinabi nito kay James na suspindido si Johnny sa kanyang trabaho bilang pulis 2 buwan na ang nakalipas at kasalukuyang iniimbestigahan ito dahil sa labis na paggamit ng kanyang posisyon. Ibinigay naman ni James kay Renard ang flash drive at iniling na imbestigahan ang kaso, ngunit binaliwala ito ni Renard at sinabihan silang magpakatino. Kinagabihan, ipinakita ni Haunani sa magkapatid ang natuklasan niya sa database. Ang mga blueprint ay para sa isang ari-arian sa silangang bahagi at pinagawa ng isang lalaki na nagngangalang Marcus na may mga resort sa iba't ibang panig ng mundo. Napansin naman ni James ang selyong Sacred Casino Princess sa likod ng blueprint. Nakakaiba dahil illegal ang pagsusugal sa isla. Nagkasundo ang grupo na kailangan nilang kausapin si Marcus sa isang annual fundraising event. Kinabukasan, tinanong ni James si Johnny kung bakit siya nasuspinde. Ipinaliwanag ni Johnny na binaril niya ang isang drug dealer na nagbebenta ng ilang droga sa mga bata at tila naunawaan naman ito ni James. Pagkatapos, pumunta ang magkapatid sa lugar kung saan dapat itatayo ang kasino. Nalaman nila na hindi iyon isang construction site, kundi isang komunidad ng mga taga-Hawaii na pag-aari ng lokal na mga tao sa loob ng maraming siglo. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Johnny ng tawag mula kay Pika na nagsabi na na-recover ng mga pulis ang isang asul na van mula sa dagat.
Agad na nagtungo roon ng magkapatid at nalaman na natagpuan din ng pulis ang bangkay ng isang accountant ng gobyerno. Walang plaka ang van, ngunit may listahan si Renard ng lahat ng rehistradong asul na van sa isla. Sinubukan itong kuhanin ng magkapatid, ngunit binawi iyon ni Renard at pinaalalahanan na huwag silang makialam. Pag-alis ni Renard, inutusan ni Johnny si Pika na mag-imbestiga tungkol sa Ayashi Imports, ang tanging pangalang Hapones sa listahan. Makalipas ang ilang oras, makikita si Pika na nagtatrabaho bilang waiter sa fundraiser event at binigyan din ng ekstrang uniforme ang magkapatid upang makapasok ng palihim. Napag-alaman din nito na pag-aari ng Yakuza ang Ayashi Imports. Naghiwalay ang grupo upang hindi sila mahalata. Ilang sandali pa, makikitang pinagsisilbihan ni James si Nakamura at palihim siyang naglagay ng happy powder sa isang plato. Pasimple namang kinuha ni James ang credit card ni Nakamura at napansin na may nakasulat na Ayashi Imports dito. Ibinalik niya ito at nagkunwaring napulot lang at pagkatapos ay painosenteng tinanong niya kung nawalan ba ito ng asul na van. Tila nakahalata naman si Nakamura at pinagbantaan siya nito ng palihim bago umalis. Samantala, nakipagkilala si Johnny kay Monica na nakilala ang apelyido niya at nagtanong tungkol kay Walter. Matapos ikwento ni Johnny ang nangyari, inamin ni Monica na siya ang asawa ni Marcus at nais niyang makipaghiwalay na dito. Lumalabas na inupahan ni Monica si Walter upang makakuha ng ebidensyang magagamit laban kay Marcus dahil kung wala iyon, hindi siya magiging ligtas. Ayaw niyang aminin ang lahat sa lugar na iyon kaya inanyayahan niya si Johnny sa kanyang penthouse sa susunod na araw. Ilang sandali pa, pinalibutan ng armadong gwardya ang magkapatid at dinala kay Marcus. Sinabi ni Marcus na inupahan niya si Walter at binayaran ng malaki para sa kanyang pagiging maingat. Tila nagulat naman si Marcus nang malaman niya na patay na si Walter, ngunit pinaghihinalaan pa rin siya ni Johnny. Maring itinanggi ito ni Marcus at sinabing inupahan niya si Walter para alamin kung nagtataksid ba si Monica, ngunit lumabas na hindi ito totoo. Habang pinaglalaruan ni Johnny ang isang granadang nakita niya sa mesa, napansin ni James ang isang napkin na may 2 daliri sa loob. Itinago naman ito ni Marcus at pinaalis na ang magkapatid. Sa kanilang pag-alis, tiningnan ni Marcus ang larawan ni Monica at tinanong kung ano ang ginawa nito. Kinabukasan, papunta na sana si Johnny sa penthouse ni Monica, ngunit nadatnan niya ang mga ambulansya, pulis at ang maraming tao. Dito ay nakita niyang patay na si Monica at nasa ibabaw ng isang sasakyan ang katawan nito. Ayon sa opisyal na ulat, nahulog ito mula sa balkonahe. Galit na galit naman si Johnny kaya bumalik siya sa mansyon ni Marcus at nilabanan ang lahat ng gwardyang humarang sa kanya. Marami siyang napabagsak, ngunit kalaunan ay ginamitan siya ng taser gun ng mga gwardya. Nilapitan siya ni Marcus at itinanggi nito ang pagpatay kay Monica bago inutusan ang mga tauhan na tumawag ng pulis. Katapos, sinipa ng isang gwardya si Johnny hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa kulungan, binisita si Johnny ni Peter at sinabing nakumbinsi niya si Marcus na bawiin na ang kaso. Hiniling nito kay Johnny na hayaan na ang mga pulis na humawak ng investigasyon at sinabi niya na may madilim na bahagi si Walter na nakikita rin niya sa magkapatid. Pagkalaya ni Johnny, naghihintay si James at pinagalitan siya nito dahil sa patuloy na gulong kinakasangkutan niya. Sinabi nito na hindi na maibabalik ang buhay ng kanyang ina kahit ano pa ang kanyang gawin. Dahil dito, nagalit si Johnny, inuntog niya si James at sinimulang bugbugin. Kumanti si James at dito ay nagkaroon sila ng matinding bugbugan. Nauwi ang kanilang labanan sa putikan kung saan nanaig si James matapos paulit-ulit na suntukin si Johnny sa mukha. Pagkatapos, nagtanong si Johnny kung anong klaseng lalaki ang kayang iwan ang kanyang nakababatang kapatid noong panahong pinakakailangan siya nito. Pinaliwanag ni James na kaya pinabayaan siyang makulong nito ay dahil upang protektahan si Johnny dahil balak siyang patayin ng mga sindikato. Sinabi naman ni Johnny na patuloy siyang binabagabag ng alaala ng kanyang ina at si James na lamang ang natitira niyang pamilya. Nang tuluyang maunawaan ni James ang bigat ng kanyang nagawa, humingi siya ng tawad kay Johnny. Pagdating sa bahay, nakatanggap si Johnny ng tawag mula kay Valentina na bumalik sa bahay niya upang kunin ang mga sulat at nakita rin niya ang package na pinadala ni Walter.
Sa loob nito ay mayroong flash drive kaya hiniling ni Johnny na dalhin niya iyon sa Hawaii. Sa airport, sinubukan ni Johnny na salubungin si Valentina ng yakap pero sa halip ay ibinato nito ang maleta sa kanya. Sumakay silang lahat sa kotse at sinubukan ni Pika na buksan ang flash drive sa kanyang laptop ngunit naghahanap ito ng 12 salitang password. Napagtanto ni Valentina na isa itong cold wallet at ipiniliwanag na ito ay naka-encrypt. Ang flash drive ang susi, ibig sabihin hinahabol ito ng Yakuza para makapasok sa isang bank account. Kailangan nito ng password na binubuo ng 12 salita kaya ibinigay ni James kay Pika ang ticket na nakita niya sa pitaka ni Walter. Sa sandaling iyon, bigla namang may dumating na helicopter at pinaputukan sila. Sinubukan ni Johnny na gumanti ng putok ngunit nahirapan si James na kontrolin ng sasakyan habang umiiwas sa bala at sa mga sasakyang pinabagsak ng chopper para harangan sila. Kinumbinsi naman sila ni Valentina na siya na ang magmaneho at sa isang iglap ipinakita nito ang kanyang malupit na driving skills at mabilis na iniwasan ang lahat na nakaharang sa daan. Kalaunan, umatras ang helicopter at lumitaw ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Nang magsimula silang magpaputok, napilitan si Valentina na biglang lumiko dahil doon ay nag-reverse ang takbo ng sasakyan. Sinubukan ni Johnny na barilin sila ngunit hindi ito tumama kaya sinadya ni Valentina na ihinto ang kotse. Bumangga rito ang motorsiklo at bumagsak ang mga lalaki sa ibabaw ng sasakyan. Muling pinaandar ni Valentina ang kotse habang isa sa mga lalaki ay gumapang sa bubong gamit ang kanyang mga patalim. Nakapasok siya sa likurang bintana at sinubukang agawin ang laptop kay Pika. Nakipaglaban si James sa kanya habang si Johnny naman ay nilabanan ng isa pang lalaki sa harap ng kotse. Matapos makapagpatama ng ilang suntok, napilitan si Johnny na bumalik sa loob upang umiwas sa paparating na truck. Sinubukang alugin ni Valentina ang kotse upang mapabitaw ang lalaking nakasabit sa pinto ngunit pinaputukan siya nito. Hinawakan naman ni Johnny ang braso ng lalaki upang malihis ang bala at inilapit ni Valentina ang kotse sa bakod hanggang sa madurog ang kalaban at mapunit ang braso nito na nagdulot ng pagkahulog ng bangkay sa kalsada. Samantala, binuksan ni James ang pinto at itinulak ang isa pang lalaki at idiniktik ang ulo nito sa kalsada. Pagkatapos ay itinapon niya ang bangkay palabas. Makikita naman ang mga sasakyan na nagkarambola sa kanilang likuran. Nang mga oras na iyon, makikitang hinahalikan ni Valentina si Johnny na akala nila ay ligtas na sila. Ngunit biglang lumabas ang helicopter mula sa usok at sinimulan silang paputukan. Gumanti naman ng putok ang magkapatid at nagawa ni James na barilin sa ulo ang lalaki mula sa helicopter. Pagkamatay nito, nagkaroon ng wildfire sa loob ng helicopter na tumama naman sa piloto kaya bumagsak ang helicopter sa kalsada. Ngunit ang pag-crash ng helicopter ay patungo sa kanila kaya pinatakbo ni Valentina ang sasakyan ng sobrang bilis at pumasok sila sa isang tunnel sakto bago pa sumabog ang chopper ng napakalakas. Makalipas ang ilang sandali, nagpahinga muna ang grupo at sa wakas ay nabuksan ni Pika ang laman ng flash drive. Dito nila nalaman na may $12 milyong kada taon ang itinatransfer kay Peter. Dahil dito, napagtanto ng grupo na binabayaran ni Marcos si Peter upang gawing legal ang pagsusugal para makapagpatayo siya ng kasino at ang mga Yakuza ang inupahan para sa proteksyon. Nang imbestigahan ni Walter ang tungkol sa mag-asawa, hindi sinasadyang natuklasan niya ang sabuatan. Ibinigay ng government accountant kay Walter ang lahat ng impormasyon at nang malaman ito ni Peter, kinailangan niyang patayin ang lahat ng sangkot upang maprotektahan ang kanyang lihim. Kasabay naman nito, ipinakita na ni Hauhani ang mga blueprint kay Peter at sinabing maaaring hindi mabuting tao si Marcos. Nagkunwari naman si Peter na walang alam at kinuha ang mga blueprint at nangakong rerepasuhin ang lahat ng proyekto. Sa kabilang banda, pagdating ng grupo sa bahay, hindi makita ni James ang kanyang pamilya. Sinubukan niyang tawagan ang mga ito, ngunit ang telepono ng kanyang asawa ay nakita niyang nahulog sa sahig. Agad niyang hinanap ang mga ito sa buong bahay at nakahinga ng maluwag nang makita ang kanyang mga anak na nakatago sa banyo. Sinabi ng mga ito na kinidnap si Layla. Niyakap naman sila ni James at tiniyak na magiging maayos din ang lahat. Samantala, sa sandaling iyon, nagpadala si Marcos ng video na nagpapakita kina Layla at Hauhani na nakatali sa kanyang basement.
Gusto niyang ibigay ng magkapatid ang flash drive kapalit ng buhay ng mga babae. Galit na galit naman si James kaya binuksan niya ang isang silid na puno ng iba't ibang klase ng sandata at kumuha sila ng maraming kagamitan. Kinagabihan, isa-isang pinatay ang mga gwardya sa labas ng mansyon ni Marcus bago pumasok sa bakuran. Pagkatapos ay tahimik nilang pinatay ang iba pang mga gwardya. Ilang sandali pa, biglang nabasag ang bintana ng sasakyan ni Marcus at nang silipin ito ng mga gwardya, may nakita silang mensahe na nagsasabing ngumiti sila bago sila isa-isang pinaril ni Johnny. Nagbigay naman ng sniper support si James at sinubukan din niyang patayin ang isang gwardya sa unang palapag, ngunit bulletproof ang salamin nito. Nang makita ito ng isa sa mga kamoteng gwardya ay binuksan niya pa ang bintana at agad siyang binaril ni James. Sa mga sandaling iyon, bigla namang nawala ng kuryente ang bahay at pinapunta ni Marcus ang isang gwardya sa basement upang mag-imbestiga. Natuklasan ng lalaki na naputol ang lahat ng kable at iniulat ito sa radyo. Paglingon niya, nakita niya ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan sa swimming pool at sa sandaling iyon, sinaksak naman siya ni Johnny sa leg mula sa likod at kinuha ang radyo upang sabihing malapit na silang magkita ni Marcus. Inutusan naman ni Marcus si Nakamura na ipadala ang kanyang mga tauhan. Ilang sandali pa, nakita sila ni James sa pasilyo at nagsimula ang matinding labanan. Kahit masikip ang lugar at mas marami sila, mabilis na pinatay ni James ang lahat ng kalaban. Isa sa mga yakuza ang nagtangkang tumakas, ngunit hinabol siya ni James at paulit-ulit na hinampas ang ulo nito ng martilyo hanggang sa awatin na siya ni Johnny. Sa wakas, narating na magkapatid ang basement at tinanggal ang pagkakatali sa mga babae. Habang tumatakbo sila palabas, nagpasya si Johnny na bumalik upang maghiganti kay Marcus. Nang makaalis ang mga babae, bumalik si James sa basement at nakaharap si Nakamura. Kaya nagsimula ang putukan. Gumamit naman si Nakamura ng happy powder habang lumalaban at nang maubusan siya ng bala, kumuha siya ng espada. Nakipaglaban si James ng mano-mano at kumuha ng mace. Matapos hagurin ang mukha ni Nakamura gamit ang mace at bali ng braso nito, nakuha ni James ang espada at sinaksak niya ito bago itinulak ng tuluyan ang talim sa mukha nito. Samantala, nakita ni Johnny si Marcus na sinusubukang tumakas sakay ng bangka. Agad niya itong sinunggaban at naagaw ang baril nito. Naglaban sila sa isang close combat fight at naghagisan ng anumang bagay na mahawakan nila. Nakakuha si Marcus ng isang hook at sinaksak ang balikat ni Johnny at kinaladkad siya sa sahig. Pagkatapos, nakuha ni Marcus ang baril at nagsimulang magsalita ng mahaba na nagbigay ng pagkakataon kay Johnny upang ihagis ang granadang kinuha niya. Galit na galit namang binaril ni Marcus si Johnny dahilan upang mahulog siya sa tubig bago sumabog ang granada. Samantala, dumating si James sa pier at agad na tumalon sa tubig upang iligtas ang kanyang kapatid. Magkasama silang umahon at pinanood ang apoy na tumupok kay Marcus. Kinabukasan, inaresto ni Renard si Peter sa harap ng publiko. Makikita naman ang pamilya Walter na pinapanood siyang isakay sa police mobile. Sinubukan sila nitong kumbinsihin, ngunit hindi naman sila naniwala at tuluyan siyang iniwan. Ilang araw ang lumipas, makikitang nagre-relax ang pamilya sa dalampasigan at naglagay ng mga larawan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Humingi ng tawad si Johnny sa kanyang ina dahil matagal niyang iniwasan ang kanilang tahanan at nangako magbabago para kay Valentina. Sa sandaling iyon, dumating si Mr. K at ibinunyag na ayaw niya talagang umalis si Johnny. Nagkunwari lamang siya upang pilitin itong labanan ng yakuza para sa kanya. Ngayon, hanggang na lamang niya ang natitira sa isla. Bilang pasasalamat, binigyan niya si Johnny ng papel na may pangalan ng pumatay sa kanyang ina. Ipinakita ito ni Johnny kay James na nangakong susuporta sa kanya, ngunit ipinaalala rin niya na ipinadala ni Walter ang flash drive bilang paraan upang mapauwi siya nito. Nagpasya naman si Johnny na sunugin na ang papel upang tuluyang iwan ang kanyang galit at sumama sa kanyang pamilya upang magsimula ng bagong buhay. Ang moral lesson ng kwentong ito ay hindi pala uubra ang mga yakuza kay Aquaman, pero hindi naman uubra si Aquaman sa mga buhaya sa Pilipinas. Aray ko!
Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.